Ano ang pinagkaiba ng imported birds sa imported dogs? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi. Kung bagong viewers ka sa channel na ito at kung gusto niyo mga ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So yung pag-uusapan natin ay yung ang pinagkaiba ng imported birds sa mga imported dogs. Ito din po yung tanong ng ating kahabi. So samahan niyo po ako na talakayin natin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng mga imported birds sa mga imported dogs at cat. Ito rin po yung katanungan ng kahabi natin na si Koy Makisig. Ano naman ang pinagkaiba ng mga imported birds sa mga imported dog and cats? Bakit kapag pusa at aso na walang dokumento hindi hinuhuli? Kapag ibon, hinuhuli. Kahit hindi naman nakakaapekto yung mga alagang ibon sa mga local birds sa wild. Ang dapat ipinagbabawal yung mga ibinibenta or inaalagaan na kapag nakawala sa wild, nagkakaroon ng interbreeding or nagkakaroon ng competition sa local wildlife. So yun po yung katanungan ni kahabi Koy Makisig. So ano nga ba ay yung imported birds? Ano nga ba yung imported dog? So, samahan nyo akong may paliwanag muna kung ano nga ba yung imported dogs. Imported dog is a dog that has been brought into a country from another country. This can be a various reason, including rehoming, breeding, or participation in show or competition. Imported dogs often require specific documents, health check, and sometimes quarantine to ensure they meet the importing country's regulation to prevent the spread of disease. So yun po yung imported dogs. Mula sa ibang bansa ay inilipat sa ibang bansa. Katulad niyan, nag-import tayo. Kaya imported na ang tawag sa animal na ito, itong aso na to, ito yung dog na to, imported na po ang tawag sa kaya. Bakit tayo nag-i-import? Dahil mayroon tayong mga reason for importation. Ito yung adaptation, rehoming, breeding, para sa CB breed natin, shows, isasali natin sa show and competition, service animals, minsan ginagamit natin ang mga dogs for service tulad ng mga German Shepherd for training, ginagawa nilang assistant sa mga kapulisan. Yun po yung service animals natin, minsan nagga-guide sila. At yung iba naman ay commercial purposes. Pero itong mga imported dogs nito ay may kaukulang ding mga dokumento at mayroon ding mga health check, mga health certificate. So, ano naman yung imported cat? Imported cat refer to a cat that has been brought into a country from another country, typically subject to specific import regulation and quarantine requirements. These regulation often include health check, vaccination, and a period quarantine to prevent the spread of diseases. So halos parehas po sila ng ang imported dog at saka imported cat na nagmula sa ibang bansa, dinala natin sa Pilipinas. Kaya nag-import tayo ng imported na pusa. So ganun din po yung reason kung bakit nag-i-import para sa adaptation, rehoming, breeding, shows, competition, and commercial purposes. So yun po ang ibig sabihin ng imported dog and cats. Ano naman yung imported birds? Imported birds brought into a country from another country for various purposes such as pets, ownership, breeding, or conservation. These import are typically subject to strict regulation and health checks
to prevent the spread of diseases and protect native birds population. So, halos pares din po sila ng purpose na nanggaling po sa ibang bansa, dadalhin natin sa Pilipinas, kaya import birds. Pero meron itong pagkakaiba sa various purposes such as own ownership, breeding, yung iba kino-conserve po. Ito yung conservation. Wala ito sa dog and cat na kino-conserve. So ibig sabihin, yung conservation ay yung mga endangered species na at saka yung treated na, yung mga instinct, kaya kino-conserve na. Kaya nagkakaroon ng mahigpit na regulasyon. Typically subject to strict regulation. So yun po yung medyo pagkakaiba sa imported birds at sa imported dog at cat. At kailangan din po ay para hindi ma-spread yung diseases and to protect native birds. So yung purpose naman ng yung purpose para mag-import are pet bird, yung pag-aalaga natin, at poultry, zoological birds. Ito yung nakikita natin sa mga zoo. Conservation, scientific research, sa tsaka yung game birds. So yun po yung mga pagkakaiba-iba ng mga imported birds at imported dog and cat. Ngunit lahat po ito merong documents na kinakailangan pag in-import. So yung sa tanong naman ng ating kahabi, so kahabi, yun po ang pagkakaiba. Baka medyo nalilito tayo na ang pampinagkaiba ng imported birds at imported dog and cat ay yung purpose sa pag-i-import. Dahil pero pares po sila may mga documents. Ang mga imported dogs and cats ay meron po yan mga certificate. Po, meron yan. Kahit tayo magbenta, kailangan may certificate yan. Yung mga pinagmulan ng lahi ng mga species ng aso or pusa. May mga certificate po yan. Ngunit, hindi ko lang po matiyak, i-comment nyo kung saan dapat ito ipa-register. Kung sa DNR ba or sa Department of Animal Industry. So, yun po ang kaklaruhin natin. Pero mayroon po itong mga kaukulang permit din sa pag-aalaga ng dog and cats na mga imported. So, ang tanong pa ni kahabi ko'y makisig, bakit kapag pusa at aso na walang document hindi inuhuli? Kasi kahabi, mayroong dalawang uri ng dog and cat. Imported at saka yung tinatawag na domesticated animal. Ano naman ibig sabihin ng domesticated animal? Domesticated animal, that is are animals that have been selectively bred and genetically adapted over generation to live alongside human. So yun po, ang halos po ng bansa natin ay mayroong mga domesticated animal. Katulad sa atin, yung mga domesticated natin na animals, yung ilang tatampok natin, ito yung aso, pusa, na kung tawagin natin yung mga askal, asong kalye at pusang gala. So yun po yung mga domesticated animal. So yun, hindi na po kinakailangan ng permit or certificate dahil nga po sila ay mga domesticated animal. So, ano naman yung bakit pag ibon hinuhuli? So yun po yung tanong niya. Kasi kahabi, pag ang ibon, mayroon din tayong mga domesticated birds. Domesticated birds is a bird that has been selectively bred and adapted by human for scientific purposes such as food, companionship, or their uses. These birds are typically raised in captivity and different from their wild counterparts in that
that traits like size, behavior, and productivity. So, meron din po tayong domesticated birds, kahabi, na hindi na kinakailangan iparehistro sa DNR. So kung meron tayong domesticated animal, meron din tayong domesticated birds. So meron din katulad ng mga kalapate, manok, pato, itik, yun po yung mga halimbawa ng mga domesticated birds na hindi na natin kinakailangan iparehistro sa DNR. So yun po yung mga pagkakaiba-iba. Kasi kahabi yung mga imported na ibon na i-acquire natin ay mga exotic po sila. So kailangan pag exotic birds ay kinakailangan iparehistro natin sa DNR para mapahintulutan tayo na alagaan sila. So yun po yung mga pagkakaiba, kahabi Roy Makisig. Meron tayong mga imported na dog and cat na kinakailangan nating merong certificate. At meron namang mga dog and cat na hindi na kinakailangan ng certificate, ika nga. So ganun din sa mga ibon. Yung pag imported birds kailangan iparehistro, yung mga domesticated birds natin ay hindi na po kinakailangan. So marami tayo mga kahabi ng mga magkakalapate, mga loftmen, mga piancer, piancer ba tawag doon sa mga kalapate na hindi naman nila pinaparehistro sa DNR. Ngunit yung ibon nila na avail na imported ay meron din mga certificate ito na kung saan nagmula. Merong pedigree ba tawag doon? Yung saan nagmula yung mga kalapate hanggang sa anak na anak, ganun, and so on and so forth. So, meron din, may certificate sila dahil imported. Pero yung mga domesticated birds natin ay hindi na po kinakailangan ng mga certificate. Ngunit, kailangan po sila ng health certificate dahil nagdadala sila ng mga disease katulad ng mga bird flu, avian influenza, ganun, yung mga sakit ng ibon. So kailangan may health certificate sila. So kahabi, Roy Makisig, hope meron tayong kahit konting naunawaan sa aking pagbabahagi ng konting kasagutan. So yun lang po yung ating pangunawa. Ngayon kung meron kayong nalalaman pa regarding po sa pagkakaiba ng imported birds at sa mga imported dogs ay paki-comment po para pare-pares po tayong natututo dito sa ating talakayan regarding po sa tanong ni kahabi Roy Makisig. So ang dapat ipagbawal yung binibenta or inaalagaan to. Hindi naman pinagbabawal kahabi ang pagbebenta basta meron tayong mga kaukulang documents na maipapakita na tayo ay legal na magbenta sa ibon. So, yun po kahabi, Roy Makisig ang ating simpleng kasagutan sa pagkakaiba ng imported birds at imported dogs and cats. Dahil meron po silang mga kanya-kanyang reason kung bakit natin sila ini-import. So, at ganun din po ang katanungan ni kahabi AKD TLD10. Bakit ang pag-aalaga ng aso at pusa walang permit? Bakit ang ibon lang ang may permit? Kalokohan, gusto lang perahan ng gobyerno eh. So, kahabi ADK TLD10, tulad po ng ating napaliwanag, halos pares po kayo ng kasagutan ay katanungan ni Koy Makisig. Kasi po yung aso at pusa ay may dalawang uri. Mayroong imported na dog and cats at meron ding domesticated na aso at pusa. So yung mga imported, kailangan pa natin na meron din yan mga papel, mga certificate yan. Lalo na kung tayo ay mag-adapt, magre-rehoming, kung galing imported nga, yung breeding, ito yung mga purpose natin eh.
pag magbe-breed tayo ng mga imported dog and cat ay kailangan mayroong itong mga certificate at show, lalo na isasama natin sa show and competition at sa commercial purposes. Kung ibebenta natin, dapat may mga certificate ito. Pero yung mga ASCAL natin, yung mga domesticated dog and cat ay wala na po ayang certificate. Ngunit kailangan meron niyang health certificate dahil sa rabies na sa bakuna sa mga aso at pusa. So health certificate ang kailangan nila. So bakit hindi sila nahuhuli? Bakit ang pag-alaga sa aso at pusa ay walang permit? So dalawang uri nga po yan. So wala pa tayong nababalitaan na aso hinuli dahil sa illegal possession. So hindi natin gaanong gamay ito kahabi dahil hindi po tayo nakatutok sa mga aso at pusa. Ang natututukan lang po natin ay regarding po sa buhay mag-ibon. So alamin nga natin kung bakit wala tayong nababalitaan na walang nahuhuli aso at pusa dahil walang kaukulang dokumento. So yun po ang magandang talakayin natin sa susunod na pag nakakuha tayo ng magagandang kasagutan sa mga pinagmula ng mga ahensya. Kung ito ba ay saklaw ng DNR or ito yung sa under ng Department of Animals of Industry ba tawag nun, yung BAI, Department Animal and Industry. So halika, hopefully pag nakatagpo tayo ng mga kawani sa mga DNR or sa BAI ay matulungan tayo kung bakit nga ba kung yung pusa or aso na walang permit or kailangan pang iparehistro. So regarding naman sa pangalawa niyang tanong, bakit ang ibon lang ang may permit? Dahil ito po ay mga imported, mga exotic birds, so kailangan po may permit. So ang advice ko lang muli na kung mag-aalaga tayo ng species na ibon ay alamin natin kung ito ay kinakailangan pang iparehistro sa DNR. So hope mga kabi, meron tayong mga natutunan regarding po sa ano ang pinagkaiba ng mga imported birds sa mga imported dog and cats. So kung meron po kayong karagdagang sagot ay maraming po salamat. Paki-comment na lang po para sama-sama po tayong matututo. Hindi lamang po ako, hindi lamang po ang ilan, pagkus lahat po tayo ay sama-sama sa mga usapin at mga talakayan natin dito. So nice ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy sumusuporta at si kahabi Alberto Ramos, shoutout po, si Alfredo Mendoza, si Victor Aguila, si kahabi Juan Arwin Gilas, shoutout po sa inyo mga kahabi, si Ariel Lantos, si Aurora Sambuanga, si Charles Vasquez, shoutout po sa inyo mga kahabi, si Kenneth Poras, Just for Melchor Pampanga, shoutout po sa lahat po ng mga kahabi natin sa Pampanga, shoutout po sa inyo, Melchor Advincula, Pound Pats RS, shoutout po sa inyo, last but not the least si Kian Gaming. So maraming pong salamat sa inyo mga kahabi. So maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman regarding po sa mga bagay-bagay na gusto nating maunawaan regarding po sa mga imported birds at sa mga imported dog and cats. Hope meron tayong mga simple lang na mga natutunan mga kabi. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.